Welcome po mga kuya, kumusta po kayo? Nawa nasa mabuting kalagayan po kayo mga kakuya. Nawa nakapag-receive po tayo, Body of Christ, sa araw na ito po mga kakuya. Sa araw ng linggo po mga kuya, ito ay obligation day na dapat ay makapag-simpa po tayo kasama ang buong pamilya at magpasalamat at mapupuri sa Diyos po mga kakuya. Sapagkat ang araw ng linggo, ito ay holy day, ito ay obligation day para po sa Panginoon, no mga kakuya. So ginawa ang buong mundo, no, sa 6 na araw, ang ikapitong araw, ito isang araw na pinabanal ng Diyos. Kaya ang tinatawag na itong araw na ito ay Holy Sunday po mga kuya. Kaya ito ay banal na araw, araw ng linggo. Kapag hindi po tayo makapagdalo o makapagsimba po mga kuya, ay tuturi po tayong mortal sin po mga kuya. Kaya makasalanan talaga kapag hindi po tayo makapagsimba ng araw ng linggo. Ang topic natin for today po mga kuya, saan pa tayo pwede magbigay ng tithing o ito ay tinatawag na ika-10, ika-10 po mga kakuya, sa mga pastor ba o sa mga pari, no? Mga kuya, ito ang ating alamin ngayon po mga kuya, sapagkat marami talaga ang nabiktima nito, lalong-lalo na po sa mga ibang sikta na talaga kung manghingi talaga ay wagas po mga kakuya, sapagkat hindi talaga alam ng ibang membro na talaga may karapatan ba sila magbigay doon sa mga pastor. Hindi nila alam po mga kakuya, ang pagbibigay nila ay walang kwenta po iyon, sapagkat hindi nila alam kung saan talaga tayo magbibigay po mga kakuya. Magbigay po tayo ayon po sa ating mababasa ngayon doon sa mga pari, sapagkat ang mga pari talaga ang tunay ng lingkod ng Diyos po mga kuya, para po iyon sa templo po mga kakuya. So ang tanong, ano bang ibig sabihin ng tithing o pagbibigay ng ika-10? Ang sagot, ang tithing is the practice of taking or paying the tithe, no? Ang pagbibigay ng ika-10 ay utos ng Diyos sa kanyang sangkatauhan. Sa Lumang Tipan, ang mga Hudyo, o sa mababasa natin sa Levitico 27 verse 30, lahat ng ika-10 bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Mababasa rin natin sa aklat ni Propeta Malakias, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Mababasan po natin mga kuya, Malakias 3 verse 10 po mga kuya. Ang madlang hinirang ng Diyos sa Lumang Tipan ay ang mga Israelita, no? Awit 148 verse 14. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel. Mahal niyang lubha, purihin si Yahweh. Mababasa natin sa Roma 11 verse 28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos, at kayo'y mga hintil ang nakinabang, ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. No, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sa mga Israelita lamang ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos. Sa Lumang Tipan, awit 147 verse 19 hanggang 20, kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin, ang tuntunit, mga aral. Ibinigay sa Israel ang ganitong karapatan, ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin si Yahweh. Kaya malinaw na ang utos ng Diyos na pagbibigay ng ika-10 ay para sa mga Hudyo, hindi sa mga Kristiyano po. Purihin si Yahweh, kaya malinaw na ang utos ng Diyos na pagbibigay ng ika-10 ay para sa mga Hudyo at hindi sa mga Kristiyano. So malinaw. So ang tatanggap ng ika-10, ang tanong, sino ang tatanggap ng ika-10 na ibibigay para sa Diyos? Sagot, ang tatanggap sa handog ika-10 para sa Diyos ay ang mga pari. Mababasa po natin mga kuya sa Ezekiel 44 verse 30. Ang pinakamainam sa mga unang bunga at lahat ng handog ng Israel ay mauukol sa mga pari. Gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain, sa gayon patuloy ko kayong pagpalain. Kaya malinaw na ika-10 na para sa Diyos ay sa mga pari ibibigay, hindi sa mga pastor ng mga sikta o mga grupo ng mga protestante. Sa Bagong Tipan, mga Kristiyanohanon, ang piniling sangkatauhan ng Diyos sa Bagong Tipan ay ang mga tao na naniniwala sa Panginoong Hesus, ang mga Kristiyano. Ibig sabihin kahit anong lahi o kahit saang sulok na nakatira. Ibig sabihin kahit anong lahi o kahit saang sulok nakatira, basta maniwala sa Panginoong Hesus ay hinirang na ng Diyos. Sasagutin niya ang kanyang mga anghel na sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ang mga tao, tipunin ang mga ito, ang mga hinirang ng Diyos.
Mababasa natin po mga kuya sa Marcos 13 verse 27. Sa sulat ni San Lucas, ang mga mananampalataya ay tinawag ng mga Kristiyano. Mababasa natin sa Gawa 11 verse 26. Sa sulat din para sa mga mananampalatayang Kristiyano sa Hebrehanon ay ipinahayag ng Diyos na ang mga Kristiyano ay kanyang tinawag mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos. Alahanin ninyo sa Jesus ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Mababasa natin sa Hebreo 3 verse 1. Sa sulat din ni San Pedro, ipinahayag ng Diyos na tayo ay magpapasalamat sa Kanya na tayo ay naging Kristiyano. 1 Pedro 4 verse 16. Ngunit kung kayo ay magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So, ang paghahandog ayon sa kalooban. Tanong, ipinagpatuloy ba ng Diyos ang pagbibigay ng handog ng ikasampu kahit sa mga Kristiyano? Sagot, sa tauhan ng Diyos ng mga Kristiyano, hindi na niya ipinagpatuloy ang utos na ikasampu, kundi ayon sa sariling pasya. Mababasa natin sa 2 Corinto 9 verse 7. Ang bawat isa'y dapat magbibigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magbibigay ayon sa sariling pasya, ibig sabihin, kailangan magbigay tayo para sa simbahan at iyan ang ipinahayag ng Diyos. Mababasa natin sa Sirach 35 verse 4 hanggang 6. Do not appear before the Lord empty-handed, for all these things are to be done because of the commandments. The offerings of the righteous man anoint the altar, and its pleasing odor rises before the Most High. Hindi na pinagpatuloy ng Panginoong Diyos ang pagbibigay ng ikasampu sapagkat kinakaligtaan ng mga Hudyo ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahahabag, at ang katapatan. Mababasa natin sa Matthew 23 verse 23. Ang Parisiyo ay isang lipi ng Hudyo, ng mga mayabang at istrikto sa utos ng ikasampu. Kaya malinaw sa Kristyanismo ay hindi na ikasampu ang paraan sa paghahandog para sa Diyos, kundi sa sariling pasya na. At upang bigyan tayo ng Diyos na maraming biyaya, maghahandog tayo na nararapat. No, mababasa natin mga kakuya sa 2 Corinto 9 verse 6. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ibig sabihin, hindi tayo maging maramot sa pagbibigay ng handog sa simbahan. Mga kapatid, alahanin natin na ang ating ibibigay na handog ay para sa pangailangan sa templo o sa simbahan. Mababasa natin po mga kuya sa Malakias 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Ikalawa, ang ating mga handog ay para sa panggastos, para sa pagpapatayo ng simbahan o maging sa pagpapaayos sa simbahan o tahanan ng Diyos. No, mababasa natin sa Hebreo 1 verse 4. Tama ba ang nanirahan kayo sa mga maganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Ang templo o simbahan ay tahanan ng Diyos. Mababasa niyo sa Matthew 23 verse 21. Kapag nanumpa ang sinuman sa saksi niya, ang templo ginawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. Ikatlo, ang ating handog para sa Diyos ay para sa itutulong din sa ating mga kapatid na mga mahihirap. Mababasa natin sa 1 Corinto 16 verse 1. Tungkol naman sa tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem, gawin ninyong iyon ayon sa sinasabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Ibig sabihin, mayroon tayong tungkulin na tumulong sa ating mga pari sa pagtulong sa gastusin sa pag-aayos sa simbahan at sa pagtulong sa ating mga mahihirap na mga kapatid, lalo na sa panahon ng sakuna. Ating alahanin palagi ang sinasabi ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Gawa 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya upang tayo ay maging mapalad, magbigay tayo ng handog tuwing linggo
1 Corinto 16 verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta Korean. So, napaka-biblical po mga kuya, no? So, huwag nating kalimutan na ipahayag ang ng Diyos. Tandaan ninyo, ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kaunti at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Mababasa natin po mga kuya sa 2 Corinto 9 verse 6. Ibig sabihin, magbigay tayo ayon sa nararapat upang kaawaan tayo ng Diyos at bigyan tayo ng maraming biyaya. Mamangha tayo sa mga kapatid natin na malaki ang ibibigay na handog pero hindi sila naghihirap sa kanilang buhay. Ngunit ang mga kapatid nating mga mararamot na ang iba ay hindi magbibigay ng handog pero naghihirap sa kanilang mga buhay. So ang pari malinaw na sa lumang tipan, Hudyo sa mga pari ibibigay ang handog para sa Diyos at sa bagong tipan sa Kristiyano, sa mga pari pa rin ibibigay ang handog para sa Diyos dahil sa lumang tipan at sa bagong tipan ay mga pari ang mga alagad ng Diyos. Mababasa po natin mga kuya sa 1 Pedro 2 verse 9, pahayag 5 verse 10, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari at itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. At dahil sa pinahayag ng Diyos na ating mababasa sa banal na kasulatan, itinuturo ng tunay na iglesia ni Kristo, simbahang katolika, na tayo ay may katungkulan na tumulong sa ating simbahan. So ayon sa ating Catechism of the Catholic Church number 2043, the fifth precept, you shall help to provide the needs of the church, means that the people are obligated to assist with the material needs of the church. It's according to his own ability. The people also have the duty of providing for the material needs of the church. It's according to his own abilities. Kaya kung tayo ay magsamba sa Diyos tuwing banal na misa, magdadala tayo ng mga handog. Mababasa natin sa Sirach 35 verse 4 hanggang 5. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman, sapagkat ang paghahandog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. So therefore po mga kakuya, malinaw po sa ating nababasa na hindi po sa mga protestante o mga pastor ang magbigay tayo ng mga handog o tithings, ang tinatawag ikapo po mga kakuya. No? Ito ay nagbibigay tayo sa mga kaparian sa Old Testament hanggang ngayon sa New Testament na ay mga Kristiyano na at mga pari talaga tayo magbibigay ng mga ikapo o tithings. No? So walang sapilitan, no, mga kakuya, ito ay kusang loob ng magbigay tayo at tinuturuan tayo bawat samba daw, ang pagsamba at pagdalo natin sa banal na misa ay magdala po tayo ng mga abuloy o mga, ito ay kinalulugdan talaga ng Diyos po mga kuya. Kaya malinaw sa ating nabasa sa Catechism of the Catholic Church, number 2043, no, ayon po sa ating Catechism of the Catholic Church. Talagang biblical talaga na sa mga pari tayo magbibigay ng ating mga tithing o mga ikapo po mga kakuya. So hindi ito sa pilitan, ay kusa ito sa ating mga puso. Kaya hindi na binura na ni Kristo na hindi na pinagpatuloy ng mga 10% na hindi na binura na ni Kristo. Ang sinabi ni Kristo dito ay galing sa ating mga puso po mga kuya. So muli, maraming salamat at papuri sa lahat ng kataas-taasan sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, at God bless po sa ating lahat at mabuhay po tayong lahat. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light.
raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.